isa sa pamilya, ang tapat sa Diyos, pag pinili niya ang Diyos, anong sabi niya? Yung buong pamilya, pagpapalain niya. Hahaba ang buhay nila. San man sila nakatira hanggang magtatagal. Diyan na sila hanggang sa kaapo-apuhan nila, sila'y pagpapalain ng Diyos. Go back to the first reading. Beautifully, it challenges us and yet it gives us hope that if you choose God, you choose life. If you choose God, you choose blessing. It is not only you who will be blessed, your entire family. Pati sila nahahawa dun sa blessing mo, dun sa grasya mo. Di po ba napakaganda? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga. Sana magtulungan naman kayo sa pamilya. Amen? Wala sanang pabigat. Kahit na totoo, pag yung isa pinili ang Diyos, yung iba damay, minsan, hindi mo naman maiiwasan yung isang yon mapapagod. Di po ba? Kahit na mabigat yan, makakayanan yan kung tulong-tulong na nagbubuhat. Amen? Sabihan nyo naman po, sino man yung pabigat sa pamilya nyo. Uy, gising! Kausapin nyo ng mabuti. Sa inyo, tong homily na ito, para malinawan yung kanyang kaisipan. Kaya nga, nagkakahirap-hirap yung pamilya nyo kasi may maling desisyon. Amen? Pero mapapabuti kayong lahat kung tama lang ang desisyon. Kung nga yung isa na pumipili sa Diyos, pagpapalain siya at yung buong pamilya, paano pa kaya? Imagine, kung kayong lahat sabay-sabay kayo, nagkakaisa kayo sa pagpili sa Diyos. Diba? Umaapaw na. Baka hindi nyo makayanan yung blessing na ibibigay ng Diyos sa inyo. Pero alam ko po, mahirap. Di po ba? Di naman madali ito eh. Dahil alam natin ang katotohanan, madalas ang pamilya natin ay problema natin. Madalas kung sino pa yung mga malapit sa atin, sila pa yung naninira ng diskarte natin. Minsan, nadidepress tayo. Minsan, nalulungkot tayo kasi naghahanap tayo ng suporta doon sa mismong pamilya natin. Pero, sino pa yung kadugo mo, kung sino pa yung kaapelido mo, kung sino pa yung mga nakalakhan mo na palagi mong kasama, sila pa yung mga hindi maniniwala sa iyo. Di po ba? Minsan, malungkot, sila pang maninira sa iyo. Mga kapatid, kapag hirap ka na sa iyong pamilya, pakinggan niyo po ito. Balikan niyo ang salita ni Kristo. Balikan niyo ang turo ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Buhatin niyo ang inyong mga krus. Kung problema mo ang iyong pamilya, yan yung krus mo. Buhatin mo yan na parang krus. At para maging magaan ang krus, balikan niyo ang turo ng ating Panginoon dito sa mabuting balita. Ganito niya inumpisahan, sabi niya, deny yourself, carry your cross. Kasi pag meron kang self, pag meron kang pagkamakasarili, anong ibig sabihin yan? Pride. Kapag may kataasan ka ng loob, kapag makasarili ka, lalo kang maghihirap, lalong bibigat yung iyong dinadala. Amen? Pero pangalawa, para yung pagbubuhat mo sa pamilya mo maging magaan, huwag mong iisipin, kapatid, na problema sila. Yan ang malungkot na kwento eh. Dami pong pumupunta sa akin, dami nagsusumbong, ang dami nagpapatulong. Tatanungin ko, ano pong problema? Father, pamilya ko. Please, do not think that your family is your problem. Para ma-inspire ka, para lumakas ka, tingnan mo, wag yung pabigat mo, pero tingnan mo, ano yung nasa likod niyang nagbibigay sa'yo ng hirap. If you focus on the problem of the cross, you will certainly grow weak. But if you try to look through the cross, what will you see? The resurrection is waiting for you. Pagkatapos ng hirap, merong ginhawa. Pagkatapos ng pasakit, ng kamatayan, may muling pagkabuhay. Huwag kang titigil dun sa hirap. Look beyond it. Higitan mo yung iyong pagtingin, kapatid. This will motivate you. This will encourage you. This will strengthen you. Kasi kung natapos ka lang doon sa problema, doon sa pabigat, kala mo, dead end na.
hindi dead end. Pintuan lang yan sa mas maraming pagpapala. Palagi ko po sinasabi yan. Our pains are a doorway to the many blessings of God to our life. Your cross is really a blessing, a grace wrapped in suffering. Understand also, my dear friends, that the weight that you carry is not the end of your story. Ganda po, no? I will repeat that. The weight that you carry is not the end of your story. Yung bigat na dala mo, hindi pa katapusan ng kwento mo. Mabigat ang dala mo, oo, pero sana makita mo, ginto yan. Amen? Tanungin ko po kayo, anong mas gusto nyo? Magaan na ginto o mabigat na ginto? Ano po? Siyempre, gusto po natin yung mas mabigat na ginto. Di po ba? Dahil pag mabigat yung dala mong ginto, anong ibig sabihin? Mas maraming halaga yan. Mas maraming balik sa'yo yan. Ang mahirap na dala-dala mong problema. Kapatid, tiisin mo. Dahil pagkatapos, jackpot ka, panalo ka, pinagpala ka talaga. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan nyo ito. Ang mga paghihirap at pagsubok natin, panandalian lang. Huwag mong iisipin na forever yan. Wala naman forever. Tanging ang Diyos lang. Amen? Pag sinasabi mong hindi na matatapos ang problema mo, sinasamba mo ng problema mo. Dapat Diyos lang ang sambahin mo. Paniwalaan mo, ang Diyos lang ang nagtatagal. Hindi kasama ang mga problema mo dyan. Amen? At ganyan talagang kwento ng buhay natin. Kasama sa paglalakbay ang mga hirap ng buhay. Ang mga problema minsan ay ang ating mga pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin kapag nahihirapan ka na ngayon, lahat-lahat ng dadaanan mo, mahirap na. Ngayon lang yan. Amen? Your experience now does not define your entire journey. Hihirapan ka sa pamilya mo, ngayon lang yan. Kapag umasenso ka na, mag-i-improve din ang ugali nila. Palitan mo, ayusin mong pagtingin mo sa kanila. Mahirap man, may kayamanan pa rin siya.